Good day, winners! In today's video, pag-uusapan naman natin ang physical aspect ng langit or ng heaven. Totoo bang merong heaven? Totoo bang merong langit? Ngayon, ang magiging basihan ng ating pag-uusapan patungkol sa langit or heaven ay ang aklat ng Revelation chapter 21 hanggang chapter 22 o sa Tagalog, Pahayag, aklat ng Pahayag, kapitulo 21 hanggang 22. Ang aklat ng Pahayag o Revelation ay makikita sa Biblia. Ito ang kahuli-hulihang aklat sa Biblia, sa New Testament ng Bible. Revelation chapter 2 verse 2 hanggang 3. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Ano ba ang langit? Ang langit, ang itinuturing na tahanan ng Diyos. Ito man ay pisikal, ito man ay spiritual, o anumang itong dimensyon, kung saan naroon ang Diyos, iyon ang langit. Ayon din sa Revelation or Pahayag chapter 21 verse 10 hanggang 12, napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Kumikislap na parang batong hiyas gaya ng hasper at silinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal, mataas at may 12 pinto at sa bawat pinto nito ay may isang anghel. Nakasulat sa mga pinto ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel. Isang pangalan bawat pinto. Grabe yung pader, di ba? Yung pader pa lang, punong-puno na ng iba't ibang hiyas. Bakit merong pader ang langit? Bakit merong wall? Bakit merong angels? Kasi ang langit ay exclusive. Hindi lahat ay makakapasok sa langit. Sino ang makakapasok sa langit? Yun lamang ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sino sila? Sila yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesus, mga mananampalataya. Sila lamang ang merong access sa heaven. Revelation or Pahayag chapter 21 verse 16. Parisukat ang ayos ng lungsod. Kung ano ang haba, ganun din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod at ang lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang. Gayon din ang taas. Ang kapuna-puna sa bagong Jerusalem o yung lungsod o yung heaven na tinatawag, yung City of God, ito ay may 2,400 kilometers. Ang haba, ganun din ang luwang at ganun din ang taas. Take note, ang lapad na ito, ang sukat na ito ay katumbas ng ilang bansa sa Europa. Ang taas naman nito ay ilang beses o ilang ulit na mas mataas pa sa pinakamataas na bundok, which is yung Mount Everest. So, grabe yung laki, grabe yung taas ng city na ito. Kaya yung capacity nito, napakalaki. Kaya niyang i-accommodate ang bilyon-bilyong mga tao. Revelation chapter 21 verse 18. Batong jasper ang pader at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ito pa ang malapit. Ang buong lungsod ay gawa sa lantay na ginto, sa pure gold. Ganun katindi. Kumbaga, dito sa panahon natin sa earth, napaka-rare ng ginto. Pero sa heaven, ang mismong syudad gawa sa ginto. Tapos pagpasok mo ng lungsod, ng city, ng heaven, napakaganda ng gate, gawa sa isang pirasong perlas. Revelation chapter 21 verse 21. Perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. May 12 gates o pinto ang lungsod, 3 sa bawat side. At ito ay kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Revelation chapter 21 verse 23.
Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Sabi pa doon, hindi mo nakakailanganin ang ilaw ng araw o ng buwan. Kasi ang Diyos mismo ang magiging liwanag, ang magiging ilaw ng buong lungsod. Anong implication nito? Hindi na tayo problema pagdating sa energy bills, di ba? Lagi tayo may problema sa energy bills, hindi na, kasi si God na yung magiging source of energy sa buong lungsod. Revelation or Pahayag chapter 22 verse 1. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Ito pa ang maganda. Diba nung last episode pinag-usapan natin yung immortality? Ito na yon. Dito sa City of God, sa heaven, merong batis, merong ilog na umaagos mula sa trono ng Diyos. At ito yung tubig na nagbibigay buhay. Ito yung ipinangako ng Panginoong Jesus sa Samaritana, sa may tabi ng balon. Sabi niya, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Sa heaven, merong literal na tubig na nagbibigay buhay. Na sino mag-inom doon ay hindi na mamamatay, kundi siya ay mabubuhay magpakailanman. At sa tabi ng ilog ay merong mga puno. Yung mga puno na yon ay namumunga ng iba't ibang bunga kada buwan. So, Revelations chapter 22 verse 2. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Siguro sa context natin mga Pilipino, sa Enero siya ay mangga, sa February siya ay pinya, di ba? Sa March siya ay saging, durian naman sa April, di ba? Tapos sa May naman siya ay langka. Kung sa context naman siguro ng Western, sa January apple siya, pag February strawberry siya, pag March, cherry, hindi ko alam. Kasi yun ang sabi sa Bible, hindi natin alam. Baka iba rin prutas yung tinutukoy dito. Pero ang sabi nun sa part na yon ng Pahayag, chapter 22, iba-iba ang bunga nila buwan-buwan. Makikita sa syudad ang trono ng Diyos at ng Kordero. So kung baga dito sa lupa, hindi na natin nakikita si God personally. Doon, makikita natin siya ng mukhaan. Direkta natin siyang makikita. Yun ang kagandahan sa heaven. Ikaw, excited ka ba sa heaven? Excited ka ba na makapunta sa langit? Punong-puno ka na ba sa problema dito sa lupa? Well, pagkatapos ng buhay na ito, meron pang buhay na naghihintay sa iyo. Ito ay masaganang inaalok sa atin ng Panginoong Jesus. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas. Kung isinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ito ang may papayo ko sa iyo. Pumunta ka sa iyong silid o sa isang lugar na pribado na ikaw lang at ang Panginoong Diyos, manalangin ka. Sabi mo sa panalangin, Panginoong Jesus, kailangan ko ang kaligtasan mo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Magmula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. At pagkatapos niyan, hindi magtatapos doon sa panalangin. Maghanap ka ng kongregasyon, maghanap ka ng church na makakatulong para lumago ka spiritually. Hanapin mo ang Assemblies of God ng mga churches. Maraming mga churches ang Assemblies of God, libo-libo ang churches sa buong Pilipinas. Kahit sa ibang bansa ay mayroong Assemblies of God churches. Nare-recommend ako ang Assemblies of God Church, Assemblies of God Congregation, kasi doon ako lumago sa isang iglesia ng Assemblies of God. At yun din ang inare-recommend ako sa iyo. Tanggapin mo ang Panginoon sa panalangin at pagkatapos noon maghanap ka ng iglesia mula sa Assemblies of God. Ano nga ba ang gagawin natin sa langit or sa heaven? Sabi nila boring daw sa langit, but I beg to differ. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga bagay na gagawin natin sa langit. Unang-una na sa ating listahan ay ang buhay pagsamba. Sa Pahayag chapter 5 at sa Pahayag chapter 7, nasa langit ay magkakatipon ang iba't ibang lahi ng tao mula sa lahat ng bansa, lahat ng wika, lahat ng tribo at sasambahin ang Diyos. Mayroon din namang binabanggit sa Biblia
na iba't ibang bagay na ating gagawin bukod sa pagsamba sa Diyos. Life of leisure. Ayon sa Lucas chapter 23 verse 43, sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Ang eksenang ito ay nangyari noong ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus at kausap niya ang dalawang kriminal na kasama niyang ipinako sa krus. Sabi ng isang kriminal, "Panginoon, alalahanin mo ko kapag ikaw ay nasa paraiso." Ang sagot sa kanya ng Panginoong Jesus, "Ngayon din, isasama kita sa paraiso." Ang Greek word na ginamit para sa salitang paraiso ay paradisos, which means isang parke o isang kagubatan o isang orchard. Meaning to say, sa langit ay mare-restore ang Garden of Eden. Kung sa Genesis ay pinalayas ang mga unang tao, si Eva at si Adan sa Garden of Eden, sa heaven, mare-restore ang Garden of Eden at doon titira tayong kasama ang Panginoong Jesus. Pangatlo, life of feasting. Ayon sa Mateo chapter 26 verse 29, "Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." Sabi ng Panginoong Jesus, hindi na siya iinom ng katas ng ubas, sa madaling salita ng alak, dito sa lupa, kundi kapag kasama na ng Panginoong Jesus ang mga mananampalataya sa langit. Ang pag-inom ng katas ng ubas o ng alak ay laging inire-relate sa mga kasiyahan or feast or handaan. In fact, sa Revelation chapter 9, merong binabanggit na kasalan or wedding of the Lamb. Sa madaling salita, ikakasal ang Panginoong Jesus sa kanyang iglesia at magkakaroon ng isang napakalaki, napakagarbong handaan. Kung paanong magarbo ang mga kasalan ng mga prinsipe at prinsesa dito sa lupa, di hamak naman na mas lalong magarbo ang kasalan sa langit. Lalo na, ito ay kasal ng Kordero o ng Panginoong Jesus. Ganon din sa Aklat ng Pahayag chapter 22 o Revelation chapter 22, may binabanggit na mga puno sa tabi ng batis na nagbibigay buhay at ang mga bunga nito ay iba-iba kada buwan. Ibig sabihin, pagdating sa langit, meron pa rin tayong pagkakataon na ma-enjoy ang mga masasarap na pagkain na inihanda ng Panginoon para sa atin. Pangapat, life of wisdom. Ayon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12, sa kasalukuyan ng ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Kung dito sa lupa, limited pa ang ating kaalaman, sa langit, magkakaroon tayo ng lubos na pagkakilala or pagkaunawa. Kung dito sa lupa, hindi natin nalalaman ang mga sikreto, ang mga lihim ng universe, mula pa sa paglikha hanggang ngayon. Pero sa heaven, unti-unti marireveal sa atin, gradually marireveal sa atin ang mga sikreto, ang mga lihim ng sanlibutan at ng universe. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay magiging omniscient, sapagkat ang Diyos lang ang omniscient. Sa heaven, bagamat hindi na limited yung ating kaalaman, pagdating sa heaven, unti-unti i-reveal sa atin ng Panginoon ang mga kaalaman na dapat nating malaman. Sa madaling salita, pagdating sa heaven, wala nang kakulangan sa pag-unawa, wala nang kakulangan sa karunungan. Lahat ay meron ng access sa knowledge at wisdom ng Panginoon. Panglima, life of service. Ayon naman sa Pahayag chapter 7 verse 15 or Revelation chapter 7 verse 15, iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukup-kup sa kanila. Kung dito sa lupa tayo ay nagtatrabaho, tayo ay naglilingkod sa ating mga masters, sa ating mga pinuno, sa ating mga boss, sa heaven, ang ating ng paglilingkuran ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lang natin siya sasambahin, magkakaroon din tayo ng pribilehiyo na mapaglingkuran siya. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya.
Pero tayo na mga anak ng Diyos, na mga sasampalataya sa Panginoong Hesus, ay magiging mapalad sapagkat tayo ay magkakaroon ng pagkakataong maglingkod sa Kanya, maglingkod sa Diyos. Pang-anim, life of flawlessness. Mababasa sa Revelation or Pahayag chapter 22 verse 3, wala roong makikitang anumang sinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Kung dito sa lupa, meron tayong mga kapintasan. Meron tayong mga katangian na hindi ka nais-nais physically. Pero pagdating sa heaven, wala nang sinumpa. Sa madaling salita, pagdating sa heaven, tayo ay mga perpekto na. Bibigyan na tayo ng Panginoon ng glorified body. Dating katawan na mahina, bibigyan ng katawan na malakas. Dating katawan na pangit at hindi ka gusto-gusto, bibigyan ng katawan na maganda at kanais-nais. Pang-7, life of joy. Ayon sa Pahayag chapter 7 verse 17, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Papahirin ng Diyos ang bawat luha sa mga mata natin pagdating sa heaven. Ibig sabihin, aalisin ng Diyos ang sakit ng kalooban, ang kalungkutan, ang pagluha. Papalitan niya na ito ng kaligayahan. Ano pat makakalimutan na natin ang mga pangit na karanasan natin sa lupa. Malilimutan natin ang mga heartaches, ang mga sakit ng kalooban. Pagdating sa heaven, ang makikita na lang natin ay puro magagandang bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Sa madaling salita, bibigyan tayo ng Panginoon ng lubos na kaligayahan. Pang-8, life of reign. Ayon sa Pahayag chapter 5 verse 10 or Revelation chapter 5 verse 10, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos, at sila'y maghahari sa lupa. Kung dito sa lupa, wala tayong kapangyarihan, wala tayong authority, pagdating sa langit, bibigyan tayo ni Lord ng karapatang mamuno. Bibigyan tayo ni Lord ng opportunity na makapamuno o maghari. So marahil, pagdating sa langit, bibigyan tayo ni Lord ng dominion. Maghahari tayo sa isang section or sa isang lugar o sa isang nasasakupan. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang lupa ay mamanahin ng mga aba. So tayo yon, yung mga mananampalataya ng Panginoon, tayo ang mag-i-inherit ng lupa. Tayo ang mag-i-inherit ng earth. Tatanggalin sa pwesto ang mga korap. Ang ipapalit na ay ang mga anak ng Diyos. Pang-9, life of privilege. Ayon sa Revelation or Pahayag chapter 22 verse 4, makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Hindi lahat ng tao ay makikita ang Panginoon ng mukhaan. Pero tayong mga mananampalataya ng Panginoon ay bibigyan ng privilege na makita ng mukhaan ang Diyos. Kahit si Moises sa Old Testament, ang kanya lang nakita ay ang likuran ng Diyos. Pero tayo, makikita natin siya ng mukhaan. Ito ay isang pribilehiyo na ipinagkakaloob lamang sa mga mananampalataya ng Panginoon, sa mga anak ng Diyos. Panghuli, pang-10, life of surprises. Ayon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hindi pa nakikita, hindi pa naririnig, hindi pa sumasagi sa isip ng tao. Lahat ng ipinrepair ng Diyos para sa atin. Pagdating sa heaven, lagi tayong masosorpresa. Lagi tayong mamamangha dahil ang mga bagay na makikita natin sa langit, hindi pa natin nakita, hindi pa natin narinig, ni hindi pa sumagi sa ating isipan. Ayon din sa Roma 8:18 or Romans chapter 8 verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw.
Anuman ang mga paghihirap at pagdurusa na ating nararanasan dito sa lupa, anuman ang mga pagtitiis, ang lahat ng iyan ay hindi maikukumpara sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin sa langit. So ano ang ibig sabihin nito? Kung ikaw ay mananampalataya na ng Panginoon, magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Kanya at sa pananampalataya. Hindi na ito ang panahon ng pagtalikod. Hindi na ito ang panahon ng pag-backslide. Ito ang panahon ng pananagumpay sa Panginoon. Kung ikaw naman ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, inaanyayahan kita na manalangin sa iyong silid o sa iyong kwarto. Manalangin ka ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa panalangin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananampalataya ako na ikaw ang anak ng Diyos. At pagkatapos nito, magsumikap ka na lumago sa pananampalataya. Humanap ka ng mga grupo na Bible-based at Christ-centered. Mga iglesia or mga churches nang ipinapangaral ay mula sa Biblia at ang kanilang itinataas ay si Kristo. Ako personally, aking inirerekomenda ang Assemblies of God churches sapagkat ako mismo ay lumago sa isang iglesia ng Assemblies of God. Matatagpuan ang Assemblies of God sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa rin. Thank you for watching. Kung na-enjoy mo ang aking video, please subscribe or follow my social media accounts para hindi mo ma-miss ang aking mga upcoming videos and contents. Thank you for watching and God bless you all. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner.